mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito nga po tayo sa programa Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At siyempre po tayo napapanood sa apat na sulok ng mundo. Ito po si Terry Alpa. Live po tayo ngayon sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Buksan nyo lang po ang inyong mga radio sa DWDD 1134 kHz AM band. Wala man kayong internet, ang boses po namin ay inyong maririnig. At syempre, batiin natin ating mga technical side, mga sundalo po. Ayan, hello po sa inyo. At sa ating mga boss, thank you so much po. At saludo po kami sa inyo. Congratulations po sa lahat po ng ginagawa ng ating mga sundalo. Saludo po kami. Okay, syempre pag ganitong araw meron po tayong mga update, mga magandang nangyayari sa DOST, ang magandang mga programa na dapat nating maiparating sa ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga OFW, modernong bayani, at ang ating mga sundalo, ang tunay na bayani. Kasi ngayon po ay andyan po ang ating correspondent from DOST. Pakilala na po natin si Miss Beth Padilla. Hi, friend! Yes. Hello! Good evening sa inyo mga Kawal Pilipino at ang iyong mga masusugid na taga-subaybay na mga OFW. Good evening din po, Sir Ferds. Good evening. Yes. At syempre, pakilala mo na ang ating panauhin, ang ating suki na napakaraming balita mula dyan po sa lugar ng Rizal. Yes, friend. Oo. So, ito nga ang ating suki, ang napakasipag at simpatiko naman yan, si Sir Ferdinand Ablasa, Provincial Science and Technology Officer ng Rizal, under sa UST Calabar Zone. So, Sir Ferds, good evening po. Yeah, good evening, Ma'am Beth. Good evening, Ma'am Terry Alpa. Good evening sa lahat ng inyong tagapakinig at sumusubaybay sa inyong programa. Magandang gabi sa inyo. Yes, aba. Tingin ko lalong bumabata at gumugwapo si Sir. Hindi pa natin napapasyalan. Ganyan yata pag malapit yung barit. Yes, friend. Di ba, Sir Ferd? Oo nga, oo. Ilang araw na lang. Oo, friend, malapit na siya mag-retire ngayong May. Ay, next month. Ano ba mga gagawin ni Sir? Magbibila siya ng bibili siya ng mga kawayan. Baka magtatayo si Sir ng farm. Resort! Naku yan, resort. Diba? Dahil dyan sa Tanay, sa Rizal. Yan. Okay. So, pag-usapan natin yung nakaraang 3 buwan. First quarter accomplishment report ng DOST Rizal. Sir Ferds, nasa inyo po mag-Pino. Yes. Maraming salamat, Ma'am Beth, at saka Ma'am Terry Alpa. Well, ngayong gabi, gusto ko sana pag-usapan yung ating programa na napakabago na pioneer dito sa Calabarzon, dito sa probinsya ng Rizal. Ito yung Grassroots Innovation for Inclusive Development. O sa madaling salita, yung GRIND. So, itong GRIND na ito ay unang ginanap dito sa Rizal dahil nakita doon sa pag-survey sa buong Calabarzon area, dito sa Rizal nakita na mayroong mga indigenous people o IPs kung tawagin, na maganda yung kanilang association. Kumbaga, mayroon sila mga grupo na maaktibo at sila mismo doon sa kanilang community
ay nag-group at tumutulong sa bawat isa. So nakita ito doon sa pag-ikot-ikot ng ating mga taga-focal, kumbaga, dito sa grind, sa Calabarzon, at kaya naman dito sa probinsya ng Rizal ito ginanap. Noong February 18 and 19 sa taong kasalukuyan. So maganda yung naging pagsisimula nito kasi actually sinimulan lang dito sa ating probinsya pero eventually sa ikukuan to i-roll out to sa buong Calabarzon area sa iba-ibang mga probinsya ng Calabarzon. Dahil nauna tayo dito sa Rizal, nagkaroon ng sinasabi nating saliklakbay, yung saliksik sa paglalakbay. So, ito kasing grassroots innovation, originally ay itong mga innovation na ito ay naimbento ng mga ating katutubo or even mga farmers or community or fisher folks. Naimbento nila ito dahil sa pangangailangan, kumbaga, without any formal training. So marami tayong nakita doon sa saliklakbay na napuntahan natin at nagkaroon tayo ng saliklakbay dun sa 3 barangay sa Aplan, Tanay. Dito maraming mga katutubo tayong nakausap at during the saliklakbay, nagkaroon tayo ng 5 grupo at meron kasing ginawa na naunang pagkuha ng mga grassroots innovation dito sa mga mga community na ito. Pero during the saliklakbay, napatunayan natin na hindi lang pala yung na-identify na grassroots innovation ang makikita doon sa mga community na ito. So marami pa palang iba pang mga grassroots innovation na ginagawa. At yun, na-document na ito kasi yung pagkakataon na ma-document yung mga grassroots innovation na ginagawa doon sa mga community. So, dahil marami ito, tinignan natin, actually, ang purpose ng saliklakbay is solutions mapping. So, tinitingnan natin yung kanilang mga grassroots innovation at tinitingnan natin kung ano yung posibleng mga interventions ng DOST na ibibigay sa kanila para ma-resolve. Kung hindi man ma-resolve ay at least matulungan sila dun sa kanilang mga issues. For example, dun sa dito sa Barangay Tinukan, ang na-identify natin dito ay yung indigo. Ito yung indigo na ito yung pinagkukunan ng mga katutubo ng dye. Blue dye na gagamitin nila na panday do pang color doon sa kanilang mga clothing. At hindi lang pala doon sa clothing nila ginagamit, pati doon sa iba-ibang mga novelty items na gagamit din nila. So, isa yon sa nakita natin. Pero habang na-interview natin itong mga katutubo na ito, nalaman natin na yung process nila is still very traditional, kumbaga, very traditional. So, isa yon sa nakita natin na pwede nating ma-improve. So, ganun din, nakita din natin doon during the saliklakbay, na yung kanilang plantation, ay nagre-rely lang pala sila doon sa mga tumutubo doon sa tabing ilog. Hindi pwede yon, kako. Hindi pwede ito sa mass production. Kung gusto natin maging sustainable yung ating production, hindi pwede itong kukuha na lang tayo, magre-rely na lang tayo dun sa mga tumutubo sa tabing ilog. So isa yon. Pangalawa na naman yon, dun sa nakita natin intervention. So tuturuan natin sila kung paano magtanim or kung tawagin natin good agricultural practices para maayos yung kanilang pagtatanim at kung gusto nilang maging livelihood ito, tuloy-tuloy yung kanilang raw material source. So, maganda yung pag-uusap namin doon. And then later on, during the discussion, nalaman namin na meron pa pala silang ibang
innovation na ginagawa. Like yung saging. Kapag marami daw nahihinog silang saging, hindi na nabebenta, ginagawa nila itong vinegar. So traditionally, ang ginagawa nila dito sa mga saging na ito na nahihinog, nilalagay nila, kinakat nila, inaalis siyempre yung balat, kinakat nila at nilalagay nila sa isang lalagyan. At dito, nakita nila na sa pagdaan ng panahon, nakita nila na nagpo-produce siya ng liquid. At ito palang liquid na ito, kung hindi na contaminate, nagiging alak siya. At kung kapag na-contaminate, nagiging vinegar siya at napakasarap daw na vinegar. Banana vinegar, sir. Yes, banana vinegar. Wala kayong Nakarinig niyan, Yes, walang kwan 'yon. Wala pang nabibili sa Wala pa. sa market. Kaya naman nakita namin ito pala ay pwedeng gawing vinegar. Pwede pala itong gawing alak. So, pwede namin kayong tulungan kung paano mapabilis yung paggagawa ng alak na standardized. Ganon din yung mapabilis yung paggagawa ng vinegar na standardized. Kasi ilalagay mo lang yun sa acetator, ay may standardize mo na yung production. The same is true with the alak. Kung gusto mong gumawa ng banana wine, pwede mo siyang lagyan ng wine kit. O, bibigyan natin sila ng wine kit para may standardize nila yung production. Of course, yung alcohol content, yung production processes, may standardize nila. Ito yung nakita natin na pwedeng may tutulong sa kanila. Marami. Bibigyan natin sila ng iba-ibang mga training sa bawat intervention natin nakita sa kanila. Ganon din, nakita natin. Teka po, di ba po diyan sa parting Tanay, merong mga spring or paano po yung water na ginagamit ng mga katutubo? Galing po ba sa spring or may nawasan na sila or sa ano ba yun? Yung bang pag nagbubomba ng tubig? Actually, sa ngayon, doon sa ibang parte, doon sa napuntahan namin, is galing sa spring water, yung kanilang source of water at drinking water. Pero meron tayong doon, para sa inyong kaalaman, meron tayong naging project doon, yung UpEdge kung tawagin, yung upgraded disinfection system na ito ay technology ng ITDI, nilagay natin doon sa barangay Santa Ines. Dahil alam nyo, 3 years ago, nagkaroon ng outbreak ng diarrhea doon. As a result, nung kanilang tubig, pinagkukunan ng tubig, spring mula doon sa taas. So pag bumababa yung tubig, meron kasing ugali yung ating mga kababayan na hindi ganoon ka disiplina sa ano. So ang nangyayari, nakukontaminate yung mga inumin tubig. So ngayon, dahil doon sa akin nilagay natin doon na UpEdge or water disinfection system, natutuwa talaga yung barangay at the same time yung LGU Tanay dahil doon. Kasi yun na yung nagiging main source of drinking water ngayon doon sa barangay Santa Ines. So ayan. Now in this barangay doon sa barangay Tinukan, hindi pa nangyayari yung outbreak. Pero isa yun sa mga pwede natin tingnan later on, yung source ng kanilang drinking water, source ng water nila. Para maging maayos, hindi lang doon sa mga kanilang discovery, doon sa mga grassroots innovation, kundi pati yung kanilang pang-araw-araw na gamit ay baka matulungan din natin sila. Right now, meron tayong memorandum of agreement with LGU Tanay na magkakaroon tayo ng iStart program doon sa Tanay. So, probably isa ito sa magandang intervention na pwede namin ibigay doon sa mga upland areas na ito. So, yan. Teka muna. Itong mga katutubo na ito,
paano nyo napili o natuklasan o matagal na ba sila dyan? Parang ngayon lang nyo nalaman na yung mga katutubo dyan Ibig sa sabihin, Rizal? friends, doon sa lugar ni Sir, marami pang katutubo. Marami pa pong pagtutubo. Mga ilang barangay po dito sa Barangay Tanay, sa Aklan Barangays ng Tanay ay mga katutubo po. So, hindi lang ngayon namin nalaman to. In fact, mayroong mga iba-iba kaming mga intervention na dito sa mga areas na ito, like Cuyambay. Meron na tayong mga intervention doon. Indaraitan, ganon din. Dito sa Tinukan, ngayon pa lang kami nakapasok dito sa barangay na ito at maganda naman yung magiging start namin dito kasi nakita namin base doon sa aming salikakbay o solutions mapping ay marami yung pwede namin intervention na magawa dito sa area na ito at pagtutulungan namin ng kasi itong area na ito for your information Ma'am Beth at saka Ma'am Terry, ay medyo mahirap puntahan kasi medyo ang kalsada ay rough road. So kailangan ng four-wheel drive car na para makapunta ron. Eh alam nyo naman, walang D-Westing ganun. So ang ginagawa lang namin ay nakikisuyo tayo sa LGU Tanay. At yun, ang hihiram tayo ng sasakyan para makarating tayo doon sa mga areas na bulubundukin na medyo hindi pa kagandahan yung kalsada. So, kaya ang maganda dito, Ma'am Beth, Ma'am Terry, ay meron tayong MSTO, Municipal Science and Technology Officer sa Tanay. At sila yung nag-identify ng mga kapag hindi namin na-identify, sila yung mag-identify ng posibleng intervention ng DOST doon sa mga areas nila, lalo na doon sa mga upland. Kaya, kumbaga, maganda yung pag-silbi natin doon sa ating mga kababayan doon. At nitong magkaroon ng saliklakbay, lalong gumanda kasi na-identify namin yung posible namin mga interventions doon sa areas nila na yon. Halimbawa, katulad doon sa mga honeybee, hindi ko nga pala nabanggit kanina, no? Isa sa nakita namin, yes. Isa sa nakita namin na intervention doon sa kanila, yung pag-harvest nila ng honeybee. Wow. Yes. Nag-harvest sila ng honeybee, pero very crude yung ginagawa nila. So, kumbaga, umaakyat sila na nakadamit o kuminsan nakabahag lang. So, siyempre, alam niyo naman yung mga bees kapag kumagat yun ay napakasakit. So, yung kanilang bahay. So, para makuha mo kasi yung honey, kailangan mong alisin yung kanilang bahay para makuha niyo yung honey. At dito, nakita natin na pwede natin na silang tulungan dito. Pati dun sa pag-harvest, pag-process, and even pag-battle at saka yung paggamit ng mga wax. Kasi nalaman natin, even wax, ay kinakain nila. Alam naman natin yung wax na yun ay pwede hindi naman talaga edible yun. Pero hindi nila kasi alam at ang natutunan lang nila ay dahil yun ay turo ng kanilang mga ninuno ay inuulang, ginagawa na rin nila ng ulam. So, pero dahil nalaman natin, pwede na rin natin silang turuan ng iba pang mga products out of those beeswax. Yes. And of course, yung standardization ng processes nila. Kasi hindi nila alam yun eh. Ang mahalaga sa kanila, pag na-squeeze nila yung bahay ng bees, nakakuha sila ng honey, okay na, pwede na nilang ibenta. Pero hindi yan ang tamang process, of course. Kailangan aseptic yung process. So, isa yon sa mga nakita natin na magandang intervention para sa kanila. And of course, kuminsan daw kasi dumadami yung
kanilang mga products pero walang buyer. So, pwede natin silang tulungan i-link doon sa mga tourist spot para doon ikukuhan. Saka doon sa mga pasalubong centers para doon i-market. Yes, ma'am? Ang gandang Yung business pure yun. Friend, yung honey, ang mahal dito nun. sa Rizal, pag sinabing Rizal, ang tama lang kasoy, suman, di ba? Pero honey, hindi masyadong ano sa... Pero Ang- magandang ano, sir, magawang livelihood ng mga katutubo, yung honey. Kasi napakamahal Yes, po yan. yes. May mabibili ka rito sa baba, hindi pa puro. Yan. Yes, Yes. yes. So, isa yun sa itutulong natin sa kanila. Tutulungan natin silang magtanim ng mga namumungang kahoy na pwedeng para hindi maglalayo na yung mga bees. At tuturuan natin sila mag-culture ng bees. At of course, yung food safety, yung good manufacturing practices. Kasi kailangan yun para hindi naman maapekto yung mga end users. So, Okay. yun, napakaganda ng ating nakita sa kanila na pwede nang itulong sa kanila. Kaya ang ginawa namin, dahil meron kaming na-draft na medium-term plan, isasama na namin itong mga interventions namin na nakita, possible interventions na namin nakita doon sa mga katutubo para lalong maayos yung kanilang livelihood doon sa taas. No? Hindi lang kami nandistorbo sa kanila during the interview, hindi nakatulong pa rin kami sa kanila. Yun. Sir, friend, tanong nga natin, sir, ano po bang sitwasyon ng mga katutubo doon? Meron na po ba silang ano doon, electricity? Merong mga barangay na meron na, pero marami pang barangay na wala pa. Pero dun sa mga barangay na wala pa, merong mga private businessman o entrepreneur na siya yung bumibili ng mga generator at nagpapaupa doon sa nagbibigay ng isa, dalawang ilaw sa bawat bahay at nagbabayad doon sa mga enterprising Pinoy. Okay na negosyo yun. Even doon sa ano, Sir, yung solar. yes, meron mga ilang solar doon kasi doon sa mga upland barangays, marami pa po ang mga kahoy. Kaya yung solar, okay lang doon sa open areas. Pero kapag yung maraming kahoy, hindi masyadong okay yung solar. Hindi kasi naaarawan na maayos. So, ang nangyayari, yun, naglalagay sila nung, sabi ko nga, mayroong mga enterprising Pinoy doon sa mga wala pang connection sa Meralco. May mga enterprising Pinoy na siyang nagpapaupa doon sa nagbibigay ng ilaw doon sa mga bahay-bahay. Ayun, kasi Yeah. madalas, friend, yung mga katutubo natin, sila yung parang medyo napapabayaan. Ano yung magsabihin? nila, paano naman sila makakabay kung wala silang source of Oo, income? diba? Bigyan Meron na lang naman, Kaya Ng tama barangay. yung DOST, binibigyan sila ng mga training para kumita. Kaya, Yes, yes. kaya malulungkot sila pag si Sir Nanding nag-retired na. Kayo ba yung papatuloy pa rin sa kanilang pagsuporta sa kanila kahit kayo po ay nakapag-retire Opo, na? oo. Tuloy-tuloy po yun. Kasi hindi lang naman ako ang pupunta doon. Kundi pati yung ating mga kasama dito, mga staff natin, ay of course pagpapatuloy yung ating mga programa. Kasi sabi ko nga, tayo ay nag-draft ng medium-term plan na nagiging guide natin sa pagpapatupad ng iba-ibang mga programa ng DOST dito sa probinsya ng Rizal. So, bago ako umalis, at least naka-in-place na yung mga guide ng ating mga maiiwan dito at sila yung magpapatuloy doon sa anumang mga nasimula natin para magpapatuloy yung pagtulong ng ating opisina doon sa lahat ng mga nangangailangan tulong. Ganon din yung sabi ko nga,
yung scholarship program namin, isa yun sa kinakampanya namin dito sa mga bulubundukin. Kasi itong mga kababayan natin sa bulubundukin ay hindi nakakakuha talaga, nakakapag-exam. So, nitong mga nakalilipas na ilang taon, nagkampanya na tayo. Nakita natin in the province of Rizal, for example, lahat na municipalities meron ng scholar. Pero, there are some barangays na wala pang scholar. So, most particularly in the upland barangays of Tanay. Ang meron lang sa upland barangays ng Tanay na meron lang scholar is Barangay Sampaloc, Barangay Cuyambay, and Barangay Daraita. But in other areas, wala pa. So, nagkampanya talaga kami. Dinadala namin yung laptop, yung internet router, pumunta doon sa mga areas, doon sa mga high school, doon na mayroong STEM, doon sa mga bulubundukin. At right then and there, during the application period, tinulungan natin sila mag-apply. Yes. At ganun din, nagkaroon tayo ng mga series of online review, online review, at ang nag-review ay itong mga scholars natin sa kasalukuyan. Dito kasi sa Rizal, mayroon Association of DOST Scholar. So sila yung magbibigay ng review doon sa mga applicants para mas mayroon chance sila doon sa pagkuha ng exam. So alam niyo, nakakatuwa kasi in the whole Luzon, dito sa Rizal, nagkaroon ng pinakamadaming scholar examinees yesterday. Kasi nung Saturday at saka kahapon yung exam. In one school, for example, sa Lasal, Antipolo, 1,831 yung examinees namin doon for 2 days. So, sa ibang buwan, that's the, yung pinakamarami yun sa buong Luzon. We have three testing centers in Rizal. Yes. One in De La Salle, Antipolo, one in the University of Rizal System in Morong, and another one in the University of System, Binangonan. So, ang total ng aming examinees the last 2 days ay 3,000, more than 3,500. Hindi ko lang matandaan yung exact Okay. examinees. Ayan, ako, ang bilis naman ng oras natin. Ano? Meron pa tayong friend, 6 minutes. 6 minutes. Hindi, bago si Herbert siya, di ba? Bago siya mag-retire, babalik siya sa program natin. Oo naman. Yes, Siguro, kahit retire na naman. si Sir, palagi pa natin siyang isama sa program. Sure. Always po. Sir, baka po meron pa kayong gustong idagdag na hindi namin natanong or batiin nyo na lang po yung ating mga sundalo at ating mga OFW na nakamonitor sa atin. Yes. Gusto kong batiin yung yung ating mga kasundaluhan. Lalo na yung nasa technical at saka yung ating mga kasama na nandun sa laging nag-aayos ng ating katahimikan kung saan man lugar sa Pilipinas. Yes. At of course, yung ating OFW, huwag kayong mag-alala at patuloy ang DOST na tumutulong sa inyo. In fact, just today, kare-review ko lang isang proposal ng isang OFW natin. So, yes, tumutulong tayo sa OFW natin. Kung tawagin natin yung programa natin on iForward. So, meron kaming mga limang applicants for this year. Pero maraming nag-apply. As a result of, kasi nagkaroon kami ng meeting with OWA at marami yung nag-apply ngayon. So, huwag kayong mag-alala yung ating mga OFW.
pwede kayo, maski yung mga kamag-anak nyo na narito sa Pilipinas, pwede po yung mga asawa nyo, kung gusto nyo magnegosyo, pwedeng lumapit sa DOST, office ng DOST, at para makipag-ugnayan kung paano natin pagtulungan at magkaroon din kayo ng livelihood habang kayo nasa sa ibang bansa, yung mga kamag-anak nyo ay merong livelihood dito sa ating bansa para makatulong doon sa inyong hanap buhay. So again, gusto ko munang magpasalamat kay Ma'am Terry Alba, kay Ma'am Beth, of course, palagi ang pag-imbita sa akin dito sa ating radyo, DWDD AFP Radio. Of course, gusto ko rin pasalamatan yung ating mga IP na na-interview namin during our Saliklatbay. Si Mr. Arnel M. Apolinario, Miss Rosemary A. Hupo, Mr. Nelson Barrera. Yan, sila yung mga IP leader na nating nakapanayam during our Saliklatbay. Yun kasi yung Saliklatbay, yun yung sentro ng grind. Hindi matatapos yung grind, hindi mo ma-identify at makapag-identify ng intervention kung hindi kayo magsasaliklakbay. So, yan. So, dun sa mga gustong magkaroon pa ng aming assistance, gustong matulungan namin, ang office po namin ay dito sa loob ng University of Rizal System, dito sa Antipolo City, at Marigman Road, Marigman Street, San Roque, Antipolo City. Ang aming pong telepono ay 02-8244-5243. So, ulitin to, ang aming telepono dito ay 02, yung area code ay 02-8244-5243. So, yun, at maraming salamat po sa mga suporta ninyo sa aming saka sa Department of Science and Technology. Palakpakan natin si Sir Nanding Ablasa, ang bayani ng Rizal. At syempre po, meron tayong babatiin. Meron po tayong followers from Canada. Hello, Sir Michael Lumpkin. Siya po yung founder ng Philippine Educational Charities. Nandiyan po siya sa Canada. 5 a.m. na raw doon. Gising pa siya. Thank you, Sir Michael, for watching. I hope you understand what we are talking about. Anyway, we will explain it to you later. Okay, friend. Okay. Ang iyong pansamantalang pamamaalam. Go! Yeah. So, salamat sa opportunity na binigay ng kaibigan Teresa Reyes para ako'y makasama sa kanyang programang Sikat na Sikat. Ating programa. Sir Birds, and hi, si RD Emily Bagsit din. Kamusta po kayo, ma'am? At nakaka-proud na meron kayong isang Birds Ablasa na napakasipag at handang tumulong sa lahat. Yes, Yan, siyempre. po. Okay, go ahead. At sa mga ating kamalabing Pino, maraming salamat sa mga OFW. Inyong punandaan. One generously for you. Yes. Okay. Siyempre, ang ating po mga followers sa TikTok account, they are watching. Hello, thanks for watching. Later on, pagkakasama-sama tayo. And of course, ito na po yung ating pansamantalang pamamaalam. Yan, pwede, TikTok. Okay, thank you. Thank you. Kailangan masaya tayo sa program. Okay, ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, Siyensya, Teknolohiya. I like it, I love it, I want some more of it. Maraming One salamat USD. po. Good luck po sa inyong lahat.